Tingnan mo. 1, 2, 3. Dahil sa pagkakamali, ang boss kong malamig at nagpakasal kami sa double ball. Huwag kang magkamali, hindi ito basta isang gabing pagsasama. Nagsimula ang kwento 2 araw na ang nakalipas. Buntis, binabati kita. Buntis? Dok? Wala nga akong boyfriend, paano ako magiging buntis? Dok, nagkakamali po kayo. Hindi ako pwedeng mabuntis. Noong nakaraang buwan, hindi ka ba nagpa-fertility treatment? Ano? Wala akong asawa. Paano ko nagawa iyon? Nagpatingin lang ako. Pasensya na po, Miss Anne. Ayon sa record medical, na nagkaroon ka nga ng procedure na ito, mukhang mali ang na-schedule mo. Ang doktor na nagsagawa nito ay sinuspinde. Kung ayaw mo sa batang ito, pwedeng magpa-abortion. Xiaoqi, anong nangyayari? Ang bayad sa ospital ng kapatid mo, bakit hindi mo pa nababayaran? Sige, na-schedule ko na. Magpadala ka na ng pera. Ang nanay ko ang nag-schedule ng mali. Magkano ang abortion? Mga 3,000. Kinuha ng nanay ko lahat ng pera ko para pambayad sa ospital ng kapatid. Nangungutang pa ako para kumain. Paano ko mababayaran ang operasyon? Dok, pag-isipan ko muna. Director Lin, bumalik na ang kape. Tapusin mo ngayon o hindi ka aalis. Naku! Boss na demonyo? Director Lin? Palagi siyang mahigpit sa akin. Ngayon, siya ba? Sige. Director Lin, may problema? Anki, Mga anak ka, ibigay mo sa akin ang bata. Director Lin, paano ninyo nalaman na buntis ako? Ang batang nasa tiyan mo ay dapat sa akin at kay Junyan. Sino ang nag-utos sa iyo na mag-schedule ng maling operasyon? Kaya, ang batang nasa tiyan ko ay sa malaking boss. Sige, tama na ang kalokohan. Kapag ipinanganak na ang sanggol, gagantihan ka. Kailangan ko. Pag-isipan ito. Kukunin ko ang sagot mo bukas. Kung mangahas ka magsabi ng kahit isang salita nito, patay ka. Ang big boss ang tunay na tatay ng baby. Boss, hello. Kaya malamang hindi alam ng boss na napunta sa iba ang kanyang binhi. Kung hindi, paano siya naging napakalmado? Ako. Naipit ako. ako. Kung mangahas kang gumalaw muli, mawawala ang mga kamay mo. Boss, naipit talaga ako. Kung ngayon ang huling araw ko, may sikreto akong sasabihin sa iyo. Boss, sorry po. Wala akong nakita kanina. Akala ko mamamatay na ako. Anong sikreto ang sasabihin mo sa akin? Akala ng big boss, hinaras ko siya. Galit na galit siya. Paano kung malaman niya na ang binhi niya ay napunta sa akin nang nagkataon, hindi ba siya magagalit at pupugain ang liig ko? Ako, gusto kong sabihin, kahit kaka-start mo lang. Respetado ka ng lahat. Huwag kang magpanggap. Focus ka sa trabaho mo. Opo, tama po kayo. Tatandaan ko yan.
Kahit na ang buhay ay puno ng lahat ng uri ng sorpresa, ang mga sorpresang naranasan ko ngayon, sobrang dami talaga. Ma, nasa trabaho ako. Xiaoqi, hindi na maaantala sakit ng kapatid mo. Nagpakilala ang ate mo ng lalaki. Nagtatrabaho siya sa state-owned company. Matatag na trabaho. 2 ang bahay niya at nag-iisang anak. Magbabayad siya ng 200,000 dot. Ma, anong ibig sabihin mo? Kausapin mo siya after work, sabi niya. Kung pumayag ka, kukunin niya lisensya. Maliligtas ang kapatid mo. Kaya, para sa kapatid mo, isasakripisyo mo ang kaligayahan ko. Xiaoqi, mommy, wala talaga akong magawa. Pumunta ka lang at tingnan mo. Kung tama, doon na tayo magsimula. Ate, wag kang umiyak. Eto, kumain ka ng cotton candy. Sige, punta ako. Pupunta ako pagkatapos ng trabaho. Oo, tagumpay ang operasyon. Mula noong 2 taon na ang nakalipas, si Junyan sa Amazon Rainforest ay nakagat ng makamandag na ahas na apektuhan ang kanyang pag-aanak. Nag-aalala ako na wala siyang tagapagmana. Buti na lang, bago siya umalis, nag-imbak siya ng genetic material. At ngayon, sa wakas payapa na ako. Junian, si Wanshu ay buntis sa iyong anak. Successful ang surgery na inayos ko. Talagang lihim mong pinasok ang aking genetic bank, hindi ba sobra na yon? Ginawa ko ito lahat para sa ikabubuti mo. May 4 na anak na lalaki ang tatay mo. Pero ikaw lang ang akin. Siyempre, CEO ka na ng Lu Group. Ang 3 kapatid mong lalaki ay nasa anino binabantayan ang posisyon mo. Dapat, may lehitimong anak kang lalaki. Saka lang sila susuko. Kapag nanganak si Anki ng bata, aalisin na lang natin siya. Sa ganon, walang makakaalam na hindi ko anak ang bata. Dalhin siya sa itaas para sa test. Junyan, paano? Naging mali ang pagsusuri sa ospital. Hindi na kailangan mag-ulit ng pagsusuri. Ako na ang susuri. Biglang sumakit ang tiyan ko. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Iakyat mo siya. Sabihin mo, paano ito naging peke? Boss, negative ang report. Hindi buntis si Miss Lin. Pasensya na, hindi nagtagumpay ang operasyon. Hindi ko gustong mag-alala si Madam Lu, kaya nagsinungaling ako. Hindi ko masasabi na buntis si Anki. Kung hindi, paano kung pakasalan siya ni Lu Junyan? Kayo. Mom, tawagan mo ang family doctor. Opo. Boss, hindi nabigo ang operasyon. Sa halip, ang iyong mga gene ay inilipat sa katawan ng ibang babae. Sa kasalukuyan, siya ay buntis ng mahigit 1 buwan. Ako. Kung maglalakas loob kang kumilos muli, hindi mo nakakailanganin ang mga kamay na iyan. Boss, sobrang stuck ako. Siya. Nasaan siya ngayon? Miss Anne, nag-date pagkatapos ng trabaho. Angahas kang buntis sa anak ko at makipag-blind date sa ibang lalaki. Sabi ng kapatid mo masaya ka sa mga kondisyon ko. Handa kang pakasalan ako, alagaan ang 2 kong anak, maging alipin ng nanay ko at manganak ng isa pang lalaki. Bawat buwan, mabibigyan kita ng 100 at 50 piso para sa gastos.
Sabi ng nanay ko, 20 siya. Nagtatrabaho sa isang state-owned company, 2 apartment. Hindi ba siya naninigarilyo o umiinom? Ito ay isang nasa 40 seconds na may 2 anak at isang kalbong tito. Hindi ako pumayag. Pumayag na ang ate mo. Sinusubukan mo bang umatras? Bitawan mo ako. Huwag kang maging ungrateful. Huwag mo siyang hawakan. Sino ka? Huwag kang makialam. Akin siya. Boss, Sundan mo ako. Narinig kong buntis ka sa anak ko. aksidenteng medikal iyon. Biktima rin ako. Nag-arrange na ako ng doktor. Bukas, magpapalaglag ka. Fiancé niya. Hindi ba gusto niyang magka-baby ako? Hindi sila pumayag. Anyway, sayo ang bata. Gagawin ko ang sinabi mo. May hinihingi ka ba? Sabi ng design department obsessed siya sa pera. Pinaghalong pamilya. May stepfather at stepsister. Narinig ko na masama ang trato nila sa kanya. Ngayon na ang oras para humingi ng malaking pera. Hindi niya to palalampasin. Hindi mo ako sisibakin dahil dito, di ba? Professional ako. Mabuti iyan. Basta't mapanatili ko ang trabaho ko, wala na akong ibang hinihingi. Samahan mo ako. Dito ka matulog ngayong gabi. Bukas, dadalhin kita sa ospital. Lan, dalhin mo siya sa guest room. Opo, sa? Junyan, hindi ko sinadyang magsinungaling sa iyo. Gusto ko lang. Gustong gusto ko na magka-baby tayo. Hindi ko inaasahan ito. Nag-aalala ako sa babaeng ito. I-blackmail ka nito. Huwag mag-alala. Bukas, dadalhin ko siya para magpalaglag. Papalaglagin mo. O ano? Ayos lang iyon. Pipigilan siya, naguluhin ka sa bata. Tama. Walang kwentang tulad ko. Paano ako papayagan na magkaroon ng anak niya? Handa ka na ba? Handa. Handa na ako. Boss, pwede po bang lumabas ka muna? Gagawin ko po talaga ang operasyon. Virgin pa ako. Bigyan niyo man lang ako ng privacy. I-check siya. Anong exam? 2 sack. Kambal. 6 na linggo. Normal ang heartbeat. Kambal pala. Wag na, ayaw ko nang makita. Sa ilang saglit, 2 munting buhay na ito mawawala na. Tapos na surgery. Magbihis ka at sumama ka sa akin. Hindi pa tapos ang surgery. May 5 minuto ka. Huwag kang magtagal. Dahil ba sa kambal? Nagbago ba ng isip ang Big Boss? Ang hirap basahin ng boss. Hindi ko siya magets. Kanina lang, si Miss Lynn nasa entrance ng OB, GYN at dinala ng mga tao natin. Ha? Kakagawa lang ng boss naglabas ng smoke bomb, kaya si Director Lynn hindi na makakasakit kay Miss Ann. Pirma, fingerprint. Renu? Kunin ang marriage certificate ayon sa kasunduan. Sabay nating palakihin ang bata, lahat ng gastos sagot ng lalaki. Wow! Malaking boss ka talaga.
Kaya kong magkaanak. Pwede bang hindi na tayo magpakasal? Kung hindi, maghiwalay tayo at mag-asawa ako ng iba. Magiging pangalawang nobya ako. Minamaliit mo ba ako? Hindi. May childhood sweetheart ka ba? At narinig ko kayo dalawa raw ay magkakaroon ng arranged marriage. Kung malaman niya, masasaktan siya. Wala ka nang pakialam. Pero ayaw kong magpakasal. Dahil buntis ka sa anak ko, hindi ko hahayaan ang anak ko na lumaki nang wala ako. Kasal ang pinakamagandang opsyon. At huwag mong isipin ang diborsyo. Ako. Xiaoqi, send mo sa akin ang 50,000 ngayon. Humihingi ulit ng bayad ang ospital. Kung hindi, lalabasin nila ang kapatid mo. Wala akong pera galing kay Tito Shen mo. Wala na ibang paraan si Mommy. Maghanap agad ng paraan para makakuha ng pera. Okay, payag ako, boss. Ganun lang. Nakuha ko ang marriage certificate kasama ang boss. Mas mabuting tandaan mo. Ginagawa lang natin ito para sa bata, kontratang kasal. Wala kang dapat isipin sa akin. Oh. Alam ko. Mula ngayon, titira ka sa akin. Ah, magsasama tayo? Mas madaling alagaan bata. At iwasan anumang tagas. Uuwi ako at mag-iimpake ng mga gamit. Sumakay ako magmaneho. Oh. Bakit ayaw mong makinig? Ako na. Hindi. Paano pwedeng boss ikabit seatbelt ko? Salamat po, boss. Drive. Kumuha ng mga gamit pang buntis. Ayusin ang anumang gusto niya. Sige. Boss, sobrang maasikaso nyo kay Miss Anne? Hindi, dapat ko na siyang tawaging madam. Ikaw, sinira mo ang date, ngayon aalis ka na? Xiaoqi, ang blind date na inayos ng ate mo pumayag lang dahil sa respeto sa boyfriend ng ate mo. Iyon lang. Pero ikaw, hindi mo man lang siya nirespeto. Tumanggi ka lang at umalis. Ma, diborsyado yung lalaki. Ano naman kung diborsyado siya? Ano naman kung may 2 anak siya? May bahay at kotse siya? Pumayag siya sa blind date dahil lang sa boyfriend ko. Ngayon, sinira mo na. Ang boyfriend ko, sa harap ng boss niya, ang awkward nun, ang promotion niya maantala dahil sa'yo. Problema mo iyan. Wala akong pakialam. Bakit hindi? Na-promote ang boyfriend ng ate mo, makikinabang din kayo ng kapatid mo. Kung hindi dahil sa tatay ko, ikaw, ang nanay mo, at kapatid mo ay wala ng bahay. Ngayon, ni maliit na pabor hindi mo gawin. Walang utang na loob. Sabi ko, kasal ko iyan. Ako ang magpapasya para sa sarili ko. Bukod dito, kasal na ako. Haha, kasal? Kanino? Gawin mo namang kapani-paniwala? Sa tulad mo, may kapatid na pabigat? Sino ang gugustuhin ka? Xiaoqi, huwag magwalang kwenta. May kidney failure ang kapatid mo. Nakakuha na siya ng kidney donor. Kung sino man pakasalan mo, kailangan pa rin ng kapatid mo ng pera para mabuhay. Ako na ang bahala sa pera. Huwag umalis. Sasama ka sa akin mamaya para humingi ng tawad kay President Wang. Buti na lang nakapak ka na ng gamit mo. Lipat ka na ngayong gabi. Bitawan mo ako. Paano kung hindi? Sino ka? Subukan mong hawakan siya. Go. Ano ang galing? Nasa Lu Group ang boyfriend ko bilang head ng procurement. Kilala rin namin si President Lu. Sino ka ba?
ang CEO ng Lu Group. Kilala namin siya. Boss, salamat. Kevin, drive. Ito ang sala. Mas malaki pa sa buong bahay ko. Tandaan mo. Wala na ang baby. Huwag magkamali. Paano kung lumaki ang tiyan ko? Ako na ang bahala sa iba. Bumubuhay siya sa akin. Dapat sumunod ako. Sir, handa na ang guest room. Ma'am, si Lanyi ang mag-aalaga sa iyo. Magpahinga ka. Ma'am, ihahatid ko kayo sa kwarto. Ma'am, malinis ang mga ito, damit at pajama. Nagpumilit si Sir na ang pinakamahusay para sa pagbubuntis. Ang cotton gauze ay breathable at hindi mainit. Madam, malaki na ang tiyan mo, hindi masikip. Ang lambot ng telang ito. Ang mga pares ito ay custom na hindi madulas, malambot na sapatos. Ang pang-itaas ay balat ng tupa, anti-slip na uka sa talampakan. Lalakad ka ng matatag. Pagkatapos mong magpahinga, subukan mo kung kasya. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero maalalahanin. Kung may kailangan ka, ipaalam mo lang sa akin. Gabi na, madam, maaga kang magpahinga. Ang kama ng mayaman ay talagang iba. Sobrang komportable. Ayaw ko nang bumangon. Ma'am, maganda umaga. Ma'am, ang batang master ay umupa ng mga ito ng mga nangungunang maternity nurse para alagaan kayo. Amen. Ma'am, nagutos si boss mula ngayon. Ang iyong pagkain at araw-araw na alaga, aalagaan ang mga ito. Di ko akala. Sobrang malamig ni boss, pero sobrang maalaga. Pagkakain mo, pwede kang sumama kay boss sa trabaho. Ang lunchbox mo, handa na rin sa kotse. Ay, ako? Sasama akong sa boss ko. I-drop mo lang ako sa susunod na kanto. Maglalakad na lang ako. Bakit? Hindi maganda pag makita ng katrabaho. At mula ngayon, gigising ako ng maaga mag-isa. Sasakay ako ng subway. Mr. Lu, nasa kotse ang lunchbox ni Madam. Tawagan ko ba siya? Hindi na. Kunin mamaya. Itong kotse? Parang sa boss? Imposible. Yung intern na si Anki, paano siya nakasama sa kotse ng boss? Uy, Anki, maaga ka namang pumasok? Sumakay ka ng subway sa rush hour. Siguradong sobrang siksikan, no? Ang baho mo. Ang galing ng tadhana. Ilang araw lang ang nakalipas, sa mismong gusaling ito, ako ang pinakawalang kwentang maliit na bahagi. Tanghali na, gutom na ako. Nakalimutan kong umorder ng pagkain. Wala na, pupunta na lang ako sa tindahan sa baba at kukuha ng pagkain. Bumalik ka agad? Nagtatrabaho na. Hindi ba kahapon ka lang? Mahalaga ang trabaho, di ba? Gusto ko ring magpahinga. Pwede ba akong mag-leave na may bayad? Pahinga, walang pahinga.
Mag-focus lang at magtrabaho na, Director Lin. Pupunta ako sa baba para kumuha ng pagkain. Babalik ako agad. Kain? At itong mga design drafts? Kailangan ng client ang mga ito bago mag 2 p.m. Ayusin mo na ngayon din. Direct Lin, tumatagal ito ng hindi bababa sa 2 araw. Hindi matatapos sa loob ng 2 araw. Problema mo iyan. Walang kaya? Mag-overtime. Hindi kaya mag-overtime? Huwag kumain. Eksakto. Noong panahon natin, sino ba ang hindi nag-overtime na gutom? Ang lambot ng mga baguhan. Palaging umiiyak dahil sa gutom. Uy, tapat ang tiyan ko. Sige, tigil na ang pag-aaksaya ng oras. Magtrabaho na tayo. Anki, pumunta ka sa opisina ko. Junyan, may apurahan ako. Ayasin mo kay Anchi. Anchi, ngayon. Okay. Anchi, hindi pa tayo tapos. Kumain ka na. Naiwan ko ang lunch sa kotse kaninang umaga, hindi ko alam. Salamat, boss. Wala kang kain. Ang late naman, kakain hanggang next year. Kumain ng busog, saka work. Kain na. Boss, tapos na ako. Babalik na ako sa trabaho. MM. Wala ka bang utak? Nahihilo ako. Baka morning sickness. Sige, lumabas ka. Oh, Boss, bumalik na ang asawa mo sa desk niya. Ano ang madalas niyang kainin sa tanghalian kapag kumakain siya sa labas? Napansin ko, madalas siyang kumain ng convenience store rice balls o instant noodles. Minsan, hindi siya kumakain. Taasan ang budget ng pagkain sa cafeteria. Magdagdag ng 2 ulam na karne bawat meal, ipagawa sa nutritionist ang bagong menu, panatilihin itong masustansya. At saka, doblehin ang meal allowance. Opo, Isa pa, magkano ang kasalukuyang sahod ng mga empleyado? ang average na buwan ng sahod ng regular employees ay 8,000 hanggang 10,000. Ang interns naman ay mga 3,500. Ang baba. Taasan ang sahod ng lahat ng 30%. Ha? Opo, Taasan ang base salary ng intern sa 7,000. Doblehin ang performance bonus ng design department, dagdagan ng 200%. boss, hindi ba sobra ang pagtaas na ito? Baka magkaroon ng reklamo ang ibang departments. Sabihin mo sa kanila na lumapit sa akin. Ang design ang core ng kumpanya. Mas trabaho, mas malaking sahod. Kung hindi natin mapapanatili ang interns, paano tayo makakapagsanay ng bagong talento? Nakuha ko. Isa pa, ang mga empleyadong aalis ng lampas, 7 p.m. ay fully reimbursed ang taxi fare nila, walang limit. Ginawa ito ng boss para sa kanyang asawa. Binago niya ang buong benepisyo ng kumpanya. Ito ay hindi pagiging maalalahanin. Ito ay sobra na. Ah, tama, boss. Si Director Lin ay nag-iimbestiga pa rin. Hindi siya susuko. Huwag mo siyang pansinin. Bantayan si Anki. Huwag hayaang masaktan siya. Opo. Bakit naglagay ng carpet ang kumpanya? Narinig mo ba? Lahat ay may 10% na raise. Hey. Hey. Ngayon, ang cafeteria ay may mas maraming ulam. At pagkatapos ng 7 p.m., fully reimbursed ang taxi fare. Anong benepisyo ang binibigay ng kumpanya? Biglang sumakit ang konsensya ng boss. Nako, ang luxury villa ng boss. Nagiging package station. Bumalik na si Madam. Nandito na lahat ngayon. Tingnan mo, gatas pang buntis, anti-radiation suit, parenting books, at mga kahon ng prutas. Binili ng nanay ko. Ipinilit niya. Hindi ko siya napigilan. Oh, Hindi sinasabi ng malakas ng binata, pero talagang nagmamalasakit siya sa'yo. Para sa anak niya yata. Hindi ako mag-aakala.
Ngayong kasal ka na, kailangan mong alagaan ang asawa mo. Huwag kang laging strikto. Matatakot ang babae. Kahit mayaman tayo, ang sakit ng panganganak, siya mismo ang magtitiis. Ang magagawa natin ay gumastos ng mas marami para maging komportable siya. Walang dapat makaligtaan. Naunawaan ko. At tungkol kay Wanshu, ano ang gagawin mo? Alam mo ang nararamdaman niya sa'yo. Kailangan mong linawin sa kanya. May plano ako. Hindi pa oras. Natatakot ka na saktan niya ang baby. Mas kilala mo ang ugali niya kaysa sa akin. Tungkol sa baby, mas kaunti, mas mabuti. Nasa early term pa siya. Madaling maaksidente. Well, alam mo ang ginagawa mo. Tingnan mo rin ito. Huwag ka magpanik mamaya. Boss, ang kumot na anti-radiation, pregnancy pillow, at itong langis pang masahe. Binili lahat ayon sa gusto ni Madam. Isama ang mga ito sa villa. Lumaki na ang brat, marunong nang mag-alaga. Master? Ano yon? Gabi na, binata. Nag-overtime pa si Madam. Pahingahin mo na siya ng maaga. Sige, titingnan ko. Gabi na, bakit gising ka pa? Teka. Hindi ko pa na-save. Nasabi na. Gawin mo bukas. Matulog ka na. Hindi ka na nag-iisa. Kailangan magpahinga, baby. Puro baby na lang. Hindi niya ako nakikita. Di ko siya dapat malaman. Nandoon pa ang baby. Tigil. Anong problema, Director Lin? Buisit, anong pabango ang suot niya? Anong problema? Hindi ka ba nagpa-abort? Nasusuka ka pa? Binigyan ako ng doktor ng gamot para sa sirkulasyon ng dugo. Nakakasuka ng tiyan ko ang gamot na to. Tuwing iinumin ko ito, nasusuka ako at gusto ng sumuka. Talaga, baka hindi na abort ang baby. O nagsisinungaling ka ba sa akin? Director Lin, nagbibiro ka. Side effect lang. Malusog ako. Okay na ako pagkatapos magpahinga. Balik sa trabaho. Hindi ko siya pwedeng manatili sa Lu Group. Ang nakakainis na basura. Kailangan alisin. Nagtatrabaho ako ng mabuti araw-araw. Bakit A ang probation score ko? O Yankee, wala pang nakakuha ng E sa probation score ng Lu Group. Ipak mo na ang gamit mo at maghanda ng umalis. Director Lee, bakit A ang performance review ko? Ang rating ng grupo sa lahat ng empleyado ay patas at walang kinikilingan. Mula nang sumali ako, hindi ako nahuli o umalis ng maaga at hindi nag-absent. Bawat design na isinusumite ko ay nauuna sa schedule. Imposibleng A ito. Baka ikaw ay hindi bagay sa design department. Lahat dito ay returnee. Ikaw lang ay graduate sa regular na universidad. At sa bawat pagtitipon, hindi ka dumadalo. Hindi ka bagay sa team na ito. Mas mabuti pang humanap ka ng kumpanyang bagay sa iyo. Lahat nag-aral abroad. Bakit sa tuwing ang design ang napili nila ay akin? Angki, sa totoo lang, ang pagbibigay sa iyo ng E-rating ay galing sa itaas. Kahit anong argue mo, wala ring silbi. Hindi mo ibig sabihin big boss na si Mr. Lu? Ginagamit mo ba ang poder mo para ipabagsak ako sa probation? Para manatili ako sa bahay at mag-baby? Gumawa ka ng mas malaking eksena. Pusta ko kung gagawin mo ito sa harap ni Junyan. Sisibakin ka. Hindi ka ba sisibakin? Boss, ang nakuha ko sa performance review. Alam mo ba? Tinitignan ko. Mali talaga ang rating na ito. Problema? Ikaw ang nag-utos sa kanila. Ako lang ang iyong makinang panganak. Anong sinasabi mo? Nangako akong hindi kita tatanggalin. Hindi ko gagawin yon. Malinaw mong sinabi, hindi mo ko tatanggalin. Pero ngayon ginagawa mo ito ng ganito. Pinipilit akong umalis. Akala mo ba inutusan ko na bigyan ka ng E? Hindi.
Hindi naman ganoon katanga si Manager Lee para ipagkanulo ang Big Boss. Akala ko lagi na ang pagsali sa Lu Group ay pinakamalaking swerte ko. Gusto ko talaga itong trabaho. Kahit wala pa akong karanasan, naniniwala pa rin akong sa talento ko at pagsisikap, makakapag-iwan pa rin akong marka sa design department. Dahil buntis ako, ikaw ay inaalis lahat ng aking pagsisikap at pag-asa. Patas ba iyan? Huwag umiyak. Tumigil ka na. Kung magpapatuloy ka, tatanggalin kita. Hinihiwalay ko ang trabaho at personal at hindi ko dinadala ang personal issues sa trabaho. Nangako akong hindi kita tatanggalin. Hindi talaga kita tatanggalin. Sino ang nagsabi sa'yo? Si Manager Lee mismo ang nagsabi. Sabi niya, inutusan mo siya, ikaw ang Big Boss. Mangangahas ba siyang iparatang sa'yo nang walang dahilan? Tawagan ang HR Manager Lee sa opisina ko. Tago ka sa likod. Review ni Anki anong nangyayari. Sinabi ni Director Lin na pinalungkot ka ni Anki, kaya sinabi niya sa akin na tanggalin siya bilang empleyado. Kung hindi niya mapasaya ang boss, bagsak ang performance niya. Kaya binigyan ko siya ng E. Naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi niya? Bilang isang profesional sa HR, wala ka bang batayang paghuhusga? Si Director Lin po ang pinuno ng design. At kaibigan mo po siya noong bata, iyong kasintahan. Ang opinyon niya ay para bang sa iyo, di ba? Kahit ang Diyos ng langit hindi ako kayang katawanin, lalo na ang isang tagalabas. Mali po ako. Hindi ko po dapat ginawa ang ganitong simpleng pagkakamali. Pakiusap, kung isasaalang-alang ang mga taon kong paglilingkod sa kumpanya, bigyan ninyo po ako ng pagkakataong itama ito. Pagninilayan ko po ang aking mga pagkakamali. At nangangako po na hindi na ako magiging hangal muli. Hintayin mo ang desisyon ng management. Ang performance ni Anki ay muling susuriin ng HR. Si. Kaya si Lin Wanshu pala. Ay naku, hindi niya alam na kasal ako sa Big Boss, di ba? Hindi, kung alam niya, siguradong darating siya at sasaktan ako. Lumabas ka. Boss, pasensya na po, hindi po kita naintindihan. Sabi na nga ba, isang taong katulad mo po, na higit sa lahat, isang tunay na pinuno ng mundo, paano mo po ako, isang maliit na walang kwenta, aabala? Boss, mali po ako. Hinusgahan po kita batay sa sarili kong kakulangan. Ikaw ay isang dakilang tao, patawarin mo po ang aking mga pagkakamali. Ang iyong puso ay kasing lawak ng dagat. Maaari mo po bang patawarin ang aking kapusukan? Ay, sorry. Sorry, boss. Sorry. Hindi ko sinasadya. Sorry talaga. Tama na. Unang halik ko ito. Unang halik ko rin ito. Ano? Pasensya na, boss. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Epekto rin ito ng pagbubuntis. Hindi po. Natapakan ko ang mansa ng kape. Nadulas ako. Huwag kang mag-alala, boss. Lagi akong down to earth. Malinaw ang isip ko. Ikaw ang nagniningning na bituin sa langit. Sano, ako ay alikabok sa lupa. Tumitingin lang ako sa iyo sa 45 degrees. Wala akong masamang isip. Wala talagang masamang isip. Binabati kita, Anki. Bumalik na ang performance rating mo. Malapit ka nang maging regular. Salamat. Pero galit si Director Lin. Mukhang gusto kanyang kainin ng buhay. Pahihirapan ka niya. Ayos lang. Tama na ang ginawa niya. Ngayon, ginagawa ko ang sa bagong product design. Priority yun. Hindi naman talaga si Junyan nagkagusto sa kanya? Stable na ang kondisyon ni Xiaoran. Nagka-raise ako. Kaya-kayang bayaran ng sweldo ko ang araw-araw na gastos sa medikal. Mababayaran ko na ang boss. Magsisimula ako sa 5,000. Hello. Xiaoqi, sabi ng doktor, nagka-resistance si Xiaoran ang dating gamot. Hindi na kayang kontrolin ang kondisyon.
Maaaring lumala pa anumang oras. Kailangan natin ng imported na gamot, yung nagkakahalaga ng 100,000 bawat. Kahon ipadala na ang pera ngayon. Boss, nag-withdraw lang si Madam 100,000 mula sa card. Okay lang kung sakim kaalagaan mo lang mabuti ang anak ko. Tita Lan, anong ginagawa mo dito at kasama si Anki? Si Junyan ba nag-ayos para alagaan mo siya? Miss Lin, kilala mo ang tita ko? Naoperahan ako at kailangan mag-recover, dumating ang tita ko para alagaan ako. Nagtatrabaho mag-isa si Xiao Qi sa Longcheng. Nag-aalala ang nanay niya, kaya madalas niya akong tawagan para sabihing alagaan ko siya. Binabalaan kita, wala na ang bata, lumayo ka kay Junyan. Kung mangahas kang manligaw sa kanya, babalatan kita ng buhay, sweetie. Karibal mo ba talaga ako sa pag-ibig? Miss Lin, tiyak na mayroong misunderstanding sa pagitan natin. Malayo ako sa boss ko buong taon. Minsan ko lang siya makita. Hindi na tayo magkikita. Maari kang mapanatag. Inalis ba niya talaga ang bata? Nagsisinungaling kaya siya? Ma'am, ang sinabi ni Miss Lin kanina, huwag mong baliwalain. Ganyan na siya mula pagkabata. Kahit sinong lumalapit sa binata, hahabulin niya. Ano ang ginawa niya noong bata? Noong 8 taong gulang ang binata, nag-alaga siya ng kuneho. Mahal na mahal niya ito. Dumating si Miss Lin para maglaro. Hindi malaman kung paano. Kinabukasan, namatay ang kuneho. May marka ng sakal sa leeg nito. Tinanong siya ng binata. Ay, ngumiti siya at sinabing pilyo ang kuneho. Kaya tinuruan niya ito ng leksyon para kay Junyan. Pagkatapos noon, hindi na nag-alaga ng alagang hayop ang binata. Kaya sa mga nakaraang taon, naging malamig ang binata sa kanya. Alam niya ang tunay niyang pagkatao. Sa panlabas, magkaibigan noong bata, at sa papel, siya ang kasintahan, ngunit ito ay dahil lamang sa kanyang ampon na tiyahin. Dapat kang maging maingat. Ano ang problema? Bakit ka natatakot sa akin? Hindi. Binata, kami ni Madam ay nasa supermarket. At nakasalubong namin si Miss Lin. Huwag kang mag-alala, boss. Sinabi ko na si Tita Lan ay aking tiyahin. Pinalagpas ko lang. Walang hinala si Miss Lin. Mula ngayon, kung may mangyari, iulat mo agad sa akin. Mayroon nga akong isang bagay na kailangan ko ring iulat sa iyo. Boss, mula sa aking card kaninang hapon, nag-withdraw ako ng $100,000. Huwag kang mag-alala. Pagsasamahin ko ito sa naunang $50,000 na kinuha ko sa iyong card at babayaran ko ito ng hulugan. Ito ang iyong allowance para sa nutrisyon. Hindi na kailangang iulat sa akin. Ang lahat ba ng mayayaman ay ganito, kawalang ingat sa pera? Sige, magpahinga ka na, boss. Maliligo na ako. Anong problema? Ayos lang. Nadulas lang ako. Diyos ko. Lupa, nakita akong hubad. Boss, pakiusap, lahat ng nakita mo burahin mo. Wala nang burahin. Ang katawan mong ganyan, hindi ako naaakit. Mabuti naman. Mapanganib ang ginawa mo kanina. Kung nadulas ka at nasaktan, Madulas kasi ang banyo. Mag-iingat na ako. Si Junyan, pinatuloy ang abortion. Sayang naman. Bakit hindi mo siya pinigilan? Ang ugali ni Junyan, alam mo na, kapag nagdesisyon na siya, walang makakapagbago. Kawawa naman ang apo ko, nawala na lang. Naiisip ko pa lang, nalulungkot na ako. Hindi ko kaya, kailangan kong humiga. tapos na ang usaping ito. Walang magsasalita tungkol dito. Hindi naman kaya nagsisinungaling siya sa akin, palihim, na itinatago ang bata. Junyan,
Bakit mo pinanatili si Anchi sa kumpanya? Hindi ka ba natatakot na ibunyag niya ang sikreto? Wala ka nang pakialam. Ang assessment, hindi pa kita sinisingil. Dapat magpasalamat ka. Ipinagtatanggol mo ba siya? Iwalay ang trabaho at personal. Kung maglakas loob ka na makipag-ugnayan kay Anchi, hindi kita patatawarin. Kahit si Junyan, malamig talaga sa akin. Pero hindi pa siya nagbabala sa akin sa ibang babae. Junyan, si Anchi ay hindi mabuting tao. Marami na siyang boyfriend. Baka buntis na siya bago ang operasyon. At hindi mo naman anak ang bata. Huwag kang magpabulag. Hindi normal ito. Kahit noong siya'y napakalamig sa akin, si Lu Junyan hindi kailanman nagbabala sa akin, laban sa kahit sinong babae. Kailangan ko siyang test. Oy, Mrs. Liu. Nasaan si Anki? Nasaan si Anki? Lumabas ka! Ikaw si Anki, ang babaeng nang akit sa asawa ko, ang masamang babae. Ikaw, Ang landi mo, kaya pala nang aakit ka ng lalaki. nagkakamali ka ng tao. Hindi mo siya kilala? Ito ang asawa ni CEO Liu Junhui. Ano ginagawa mo? Matandang manyak, umalis ka o tatawag ng pulis. Ikaw, hintayin mo ako. Matandang manyak, may sama ng loob, pinadala ang asawa para maningil? Mrs. Liu, kung gusto mong maningil, dapat sa asawa mo pumunta. Busi ako sa trabaho. Aalis na ako. Puta, inakit mo ang asawa ko. Narinig ko buntis ka pa raw sa kanya. Sino pa ang lalapitan? Pwede kang kumain ng kahit ano, pero bawal kang magsalita ng kung ano-ano. Ang asawa mo at ako ay walang relasyon. Ang maling akusasyon ay ilegal. PMP. May ebidensya ako. Kung wala, hindi ako lalapit sa'yo. Peke ang mga larawang ito. Hindi ako yan. May nag-set up sa akin. Hindi ikaw? Eh sino? Sa asawa mo dapat itanong. Ikaw. Anki, madalas kang masuka-suka kamakailan. Buntis ka ba? Kitang-kita na ang tiyan mo at itinatanggi mo pa. Hindi ako buntis. Ang pagsusuka ay dahil sa side effects ng gamot. Paano kung ganito? Gumawa ka ng split at backbend para patunayan kay Mrs. Liu na hindi ka buntis. Mawawala ang duda. Ano sa tingin mo? Sige, okay. Gawin mo ang split. Inaakusahan ako. Puro dahilan. Supervisor Lee, kung sasabihin kong nagnakaw ka at itinago mo sa sarili mo, hindi ba dapat mong tanggalin ang butones at hayaang tingnan ko para patunayan ang iyong kawalang sala? Ikaw, Buntis ka talaga. Panoorin mo, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Nilalandi ng babaeng ito ang asawa ko. May ebidensya ako. Ikaw ang boss, di ba? Ikaw ba ang bahala dito? Photoshop ang litrato. Ang babaeng nasa litrato ay hindi ako talaga. Ang asawa niya at ako walang koneksyon talaga. Dai. Okay. Boss, na-check na namin. Talagang edited ang litrato. Mag-sorry ka sa empleyado ko. Ang asawa ko ay boss ng Ling Hui. Hindi siya dapat pakialaman. Bibigyan kita ng isang chance na umamin ka. Papaalisin ko ang Ling Hui sa Longcheng. Pasensya na. Kalimutan mo na. Naloko ka. Ang salary nag-fake ng litrato at nag-frame sa akin. Para sa akin iyon. Boss, salamat sa pagtulong mo sa akin. Huwag mo kong pasalamatan, hindi naman para sa'yo. Alam ko. Para sa bata, di ba? Bibigyan kita ng isang chance na umamin ka. May relasyon ba kayo ni Mr. Liu? Siyempre hindi. Hindi mo ba na-check? Photoshop ang litrato. Totoo ito. Sa jewelry show ito, lihim akong pinicturan. Hinaras niya ako. Sinaway ko siya. At may standard ako para sa partner ko. Anong standards? Una,
Moral standards. Hindi ko kailanman makipagrelasyon sa may asawa. Pangalawa, looks. Bilang designer, ultimate beauty ang gusto ko. Pareho sa tao. Naabot ko ba ang standards mo? Halatang sinusubukan niya ako. Masyadong mataas yan. Lampas ka na sa limit. Hindi ako sapat para sa'yo. Hindi ako maglalakas loob. At sa totoo lang, mayroon na akong taong gusto ko. May gusto ka? Kaya, hindi na mag-aalala ang boss sa Kin na ginugulo ko siya, di ba? Pero ang reaksyon niya, mukha pa rin siyang malungkot. Lumabas ka. Sir, Tita Lan, maghugas po ako ng gulay. Nakita ko siyang lumaki. Unang beses ko siyang makita na sobrang nagkakagusto sa isang tao. Tita Lan, anak lang po niya ang inaalala. Hindi mo po alam kung ano po ang ugali ng boss namin sa trabaho. Tawag po namin sa kanya ay malupit sa likod. Laging pong maitim ang mukha ng boss. Sino ang magkakagusto sa kanya? Angie, Madam, tumawag lang ang pamilya mo para imbitahan ka sa hapunan. Isama mo na lang ang young master. Dapat din niyang makilala ang pamilya mo. May business trip ako bukas. Baka ilang araw akong wala. Sa panahong ito, alagaan mo ang sarili mo. Kung may mangyari, tanungin mo si Tita Lan. Ah. May sasabihin ka ba? Hindi. Kain. Sir, parang nakatanggap si Madam ng tawag mula sa kanyang pamilya na inaanyayahan siyang kumain bukas. Pagkatapos ng tawag ni Madam, parang iba ang ekspresyon niya. Sabi ng design team, pera lang ang habol niya. Galing siya sa blended family, may stepfather at stepsister, balitang masama ang trato sa kanya. Okay, nakuha ko. Bakit mag-isa ka? Nasaan ang asawa mo? May business trip, di makadalo. Hoy Anchi, di mo ba isasama asawa mo? Bakit mag-isa ka? Baka naman wala kang asawa talaga. Abala ang mga kabataan. Normal lang. How, di ba? May mga tao na sinasabing kasal na, sino bang nakakaalam kung gawa-gawa? Sige, babe, huwag mo siyang hiyain. Anki, sabi ng nanay mo, may asawa ka na. Hindi pa namin siya nakita. Kaarawan ng tita mo ngayon. Sinabi niyang isama mo siya. At iyon lang, pinapahiya mo ang aming pamilya, Shen. Nasa business trip si Uncle Shen. Sa susunod, sigurado. Anki, ikaw ba natatakot na ang asawa mo ay hindi sapat? Tama. Hindi siya magsisinungaling, di ba? Hindi kailanman naging tapat ang babaeng ito. Kalimutan mo na, Ningning. Mahirap lang siyang kamag-anak. Sino ang mapapangasawa niya? Huwag mo siyang pahirapan. How, ang kumpanya mo kamakailan, hindi ba nila gagawin kang VP? I-anunsyo sa susunod na buwan. Kikita ka ng 1 milyon kada taon. Swerte mo, Ningning! Si Mr. Joe ay bata at may pag-asa. Anki, yung asawa mo, kumikita ba siya ng 5K kada buwan? Kailangan ba niyang umasa sa pamumulot ng basura para mabuhay? Ha. Ma'am, ipamigay ang mga regalo sa mga nakatatanda. Bakit ka nandito? Ma'am, sabi ng boss, naghanda siya ng mga regalo para sa iyo at sa iyong mga kamag-anak. Tapos na ang mga regalo. Maghihintay ako sa labas. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Noong huling nasa bahay, yung lalaking sumundo sa iyo, ano, nagrenta ka ng ibang asawa? Ito ang assistant ng asawa ko. Magbukas ng pinto, magdala ng regalo at akala mo malaki ka na? Anki, ang magpakasal sa mahirap, isang bagay. Pero gumagastos siya para magmukhang mayaman. Ano ba ang mga kamag-anak ni ma'am? Boss, Kumusta na? ang mga kamag-anak ni ma'am parang hindi gaanong pala kaibigan sa kanya. Nakuha. U-turn. I-reschedule ang flight mamayang gabi. Sige. Anki, yung aktor na inupahan mo ay medyo profesional. Itong show mo, magkano kada araw?
Gusto mo bang hanapan kita ng mas mura? Xiaoqi, anong nangyayari? Hindi ba sinabi sa'yo kahapon na isama mo ang asawa mo? Bakit ka nagrenta ng lalaki at mga kahon ng regalo? Mom, sinabi ko na sa iyo, busy siya. Busy ba siya o walang pera? Anki, tumigil ka sa pagpapanggap. Mahirap ka. Bakit ka nagpapakayaman? Eksakto. Tingnan mo ang suot mo, umabot ba iyan sa 500? Sorry. Naipit sa trapiko. Huli ako. Ako ang asawa ni Anki, ikinagagalak kitang makilala. Nagpadala lang ang assistant ko ng maliit na regalo. Maliit na bagay lang. Boss, wala ka bang business trip? Nagbago ang plano. Dito na lang. Nako, itong Bird's Nest ay yung brand na mahigit 100k isang kahon. Nakita ko na itong tsaa. Noong isang beses, nag-uwi ang anak ko ng maliit na lata. Mahigit 3,000 itong malaking kahon. Ay, Anki, bakit hindi mo sinabing may asawa ka na? Ang galing ng asawa mo. Gutom ka, umupo ka at kumain. Nagpapanggap lang, renta lang ang luxury car. Kahit sino pwedeng bumili ng gift boxes. May mga tao ngayon na maganda sa panlabas, pero hindi mo alam ang nasa loob. Marami na akong nakitang mayayaman. 2 bodyguard, kanino siya nagpapakita? Ann. Kumain ka pa, masyado kang payat. Si Zhou Hao natin, siya ang head ng procurement department sa Lu Group at narinig ko malapit na siyang ma-promote bilang director, di ba? Siyempre, ang asawa ng CEO ng Lu Group, isa siyang high society socialite. Ilang beses na kaming nag-dinner. Maganda ang impresyon niya sa akin. Ang promotion na ito, parang tapos na sa isang salita niya. Wow, si Mr. Zhou ay may mga koneksyon talaga. Ang makisama sa asawa ng CEO ng Lu Group, hindi biro iyon. Hindi biro iyon. Anki, kilala ba ng asawa mo ang mga malalaking tao? Ah, tama. Ano ba ulit ang trabaho ng asawa mo? Huwag mong sabihin, sales rep siya sa isang maliit na kumpanya? President Lu, hiningi mo ang detalyadong impormasyon tungkol sa pamilya ng asawa mo. Ang boyfriend ng stepsister ng asawa mo ay ang head ng procurement department ng kumpanya, si Zhou Hao. Zhou Hao, Oo, ayon sa investigasyon namin, sa kumpanya sinasabi niya na malapit na siyang ma-promote at may mga koneksyon siya. Ito ang ebidensya ng kickback na tinanggap ni Zhou Hao sa kanyang panunungkulan. imbestigahan ng mabuti, kunin ang kumpletong chain of evidence, at palayasin siya sa kumpanya. Opo, sir. Anong problema? Wala, kain tayo. Auntie, kapag nagpakasal kami ni Ningning, siguradong papupuntahan ko po ang asawa ng CEO ng Lu Group para uminom ng toast sa inyo. Huwag po ninyong sabihin na masyadong enggrande ang okasyon. Oh, napakaganda niyan. Siningning natin ay talagang pinagpala. Auntie, kayo naman. Zhou Hao, di ba? Pinaghihinalaan kang ginamit mo ang iyong posisyon para tumanggap ng suhol mula sa mga supplier. Malaki ang halaga. Ito ay arrest warrant. Mangyaring sumama sa amin. Anong ibig mong sabihin? Mali ang tao mo. Department head ako sa Lu Group. Kilala ko ang chief mo. Solid ang ebidensya. Itago mo ang mga salita mo sa presinto. How? Anong nangyayari? Hindi mo siya maaaring arestuhin. Malapit na siyang ma-promote bilang direktor. Anki, sinasadya mo ba ito? Anong pakialam ko? Ikaw yon. Selos ka sa akin. Nakahanap ako ng mabuting nobyo. Pinagtripan mo siya. Anong laro mo? Shenning, may katwiran ka ba? Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Paano ko siya ma-set up? Boss, ikaw pala. Gaya ng inaasahan, malupit na CEO, isang pangungusap at isang manager, nawala ng trabaho. Si Xiaoqi, halika rito sandali. Boss. Mahal, antayin mo ako. Anki, ngayong kasal ka na. Ano ang bigay kaya? Pinalaki kita ng mga taon. Nasa ospital pa ang kapatid mo. Utang mo sa akin. Ang bigay kaya. Xiaoqi, Tama ang tito Shen mo. Mayaman ang asawa mo. Dapat malaki ang bigay kaya. kailangan ng pera ng kapatid mo para mabuhay. Tito Shen, nasabi ko na sa kanya,
Pakakasalan ko siya ng walang bigay kaya. Ako na ang bahala sa sakit ng kapatid ko. Hindi pinalaki kita sa lahat ng mga taong ito. Ngayon, papakasal ka sa mayaman at gusto mo akong talikuran? Xiaoqi, sabihin mo na lang na oo. Nahihirapan din ang tito Shen mo. Dati, para mailigtas ang kapatid ko, nanghiram na ako sa boss ko, 150,000, at hindi ko pa nababayaran, at kami ng boss ko. Kontrata lang ang kasal namin para sa bata. Paano ko tatanggapin ang bigay kaya niya? Kap, Magkano? si Xiaoqi namin ay papakasal sa iyo. Ang bigay kaya ay dapat hindi bababa sa 500,000, hindi 1,000,000. Huwag mo siyang pakinggan. Okay. Pero itong pera, ilalagay sa trust fund lahat nakapangalan kay Anki. Ang bigay kaya niya ay kontrolado niya. Wala kang karapatan kahit isang sentimo. Kap, Tara na. Ang gabi na. Yun pala, kahit ang CEO ay hindi madali, kailangan din magtrabaho ng ganito late. Mukhang kahit ang mga pinakamagaling ay kailangan ding magsumikap ng tahimik. Pasok. Uy, boss! Salamat sa tanghalian ngayon. Pirmahan ito. Hindi ko kaya ito. Kasal na tayo. Kahit ano ang dahilan, ikaw na ngayon ang legal na asawa ko. Pirmahan mo. Ito ang iyong seguridad bilang asawa. Boss, Na. Gabi na. Matulog ka na. Prenatal check-up bukas. night boss. Ayos ang baby. Napakalusog. Dapat magpahinga po kayo. Huwag po kayong mag-overwork. Panatilihin ang nutrisyon. Tsaka, siya nga pala, nagpakilala ang aming ospital kamakailan ng labor simulator. Maraming magiging ama ang sumubok nito. Gusto rin po ba kayong sumubok para mas maintindihan ang hirap ng pagbubuntis? Nakakatulong ito talaga sa'yo para alagaan siya. Ay, hindi. Hindi na siya kailangan. Okay. Handa na po ba kayo? Magsisimula tayo sa level 1 at unti-unting tataas. Handa. Ikatlong level. Level 5. Level 7. Pwede na tayong tumigil. No. Susunod, level 10. Boss, anong problema? Namumutla po kayo. Ayos lang. Kaya ang labor ay mas masakit kaysa sa naisip ko. Dala niya ang kambal. Siguradong lalo pa siyang nahihirapan. Boss, ang galing mo. Narinig ko na ang labor simulator ay sobrang masakit. Maraming lalaki hindi kayang tiisin ang level 506. Naabot mo talaga ang level 10. Iyan ang boss. Hey naku, ginawa ito ng boss para sa asawa niya. Tiniis pa niya ang labor simulator. Bebe. Kahit na ang panahon ko kasama mo ay ilang maikling buwan lang. Pero mamahalin ka ni Mami palagi. Hindi ko hahayaan na ipanganak ang anak ko na walang ina. Boss, huwag po kayong magkamali ng intindi. Talagang hindi ko intensyon na gamitin ang baby para kumapit sa iyo. Pagkapanganak ng baby, mawawala ako ng mag-isa. Pangako. Boss, hindi naman po iyon ang ibig niyang sabihin. Noong isinilang siya, ang matandang amo ay mayroon ng ilang mga anak na lalaki. Ang madam ay nagbubuntong hininga buong araw. Malamig ang bahay, kaya alam niya higit sa kaninuman kung ano ang pakiramdam ng isang bata na walang pagmamahal ng mga magulang.
Ayaw lang niyang ang sarili niyang anak ay dumaan sa ganoong uri ng buhay. Sinong nagsabi magsalita? Magmaneho? Okay. Sinabi ko na ang bahay natin ay magiging isang delivery station. Ikaw nga si Xiaoqi. Tingnan mo, dala ni Mommy sa iyo. Pina-order ko ito mula sa ibang bansa. Skincare products na ligtas sa buntis. At langis para sa stretch marks. At ito, isang silk nightgown. Napaka-komportable. Isuot mo ito sa bahay mula ngayon. Ah, Mrs. Lu, hindi na kailangan. At sobra na ang dami ng gamit. Huwag mo akong tawaging Mrs. Lu. Tawagin mo akong nanay. Kasal ka na kay Junyan, kaya pamilya ka na. Ikaw naman, ngayong buntis si Xiaoqi, kailangan mo siyang alagaan. Magbasa ka sa kanya sa gabi, gumawa ng prenatal education, at kung mamaga ang mga binti niya, imasahe mo sila. Huwag kang pabugso-bugso maghapon. Okay, Xiaoqi, gusto kong dito matulog ngayong gabi para samahan ka. Okay lang naman sa'yo, di ba? Hindi naman po. Siyempre, okay lang po. Pagdating ko, pinaihanda ko ang sopas para sa'yo. Uminom ka na agad. Boss, uminom ka na at matulog. salamat. Young master, oras na para imasahe ang ginang. Matagal na lumabas ang ginang ngayon. Siguradong masakit ang mga binti niya. At kailangan i-massage ang likod niya. Kung hindi, kapag nanganak siya, magkakaroon siya ng stretch marks. Hindi. Kaya ko nang gawin mag-isa. Paano mo aabutin ang likod mo, young master? Inutusan ko na kailangan mong gawin iyon. Okay. Umupo ka dito. Mamasahe kita. Boss, talagang hindi na kailangan. Di pa? Tigil. Tapos ka na ba? Hindi pa. Ako na ang gagawa. Pasaway kang bata. Si Anki ay hindi pa nakalampas sa delikadong 3 buwan. Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Ma, hindi ko. Lumayas ka. Hayop ka. Kailangan ng leksyon tong pasaway. Kung hindi, bakit ako magpipilit na manatili? Natatakot lang ako. Bata pa siya at mainiti ng ulo. Hindi mapigilan ng sarili. Maaga pa ang baby. Huwag magpabaya. Matulog ka na. Anki, binabati kita. Regular ka na. Doble ang base pay at bonus mo. Patuloy mo lang. Oh, Anchi, regular ka na. Kung ganoon, libre mo kami. O Angki, rule ng department natin yan. Tama. Magkasama naman tayo sa trabaho. Hindi pwedeng laktawan ang meal na ito. Ano ngayong gabi? Walang ginagawa ang lahat. May alam akong French restaurant. 3 Michelin star. Anki, hindi ka naman magiging kuripot. Di ba? Kasi mananatili ka pa rin sa design department. Director Lin, kakaregular lang si Anki. Wala pa ang sahod niya. Kung gayon, nasa kay Anchi ang pagpili. Kuripot ka bang manlibre? Kung ganon, sa trabaho, kung may problema ka, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagtulong. Sige, ngayong gabi na. Director Lin, mag-book ka ng table. Ayan, ganyan dapat. Tatawag ako para mag-book. Anki, halata, niloloko ka lang niya. Yung restaurant na yan, narinig ko na rin yun. Mahal na mahal. Ang buwan ng sahod mo hindi sasapat sa yon. Alam ko, pero kung gusto ko manatili sa design, hindi maiiwasan ang meal na ito. Pinupuntirya ka ni Director Lin. Lagi niyang kinukuha ang designs mo. Huwag mag-alala. Ngayong quarter, ang layunin natin ay Boss, ngumiti. Unang beses sa 5 taon sa kumpanya. Talagang nasiyahan siya sa laman ng meeting. Boss, tapos na ang report. Tapos na ang meeting. Sundin ang report mo. Sige lang.
Si boss ay laging naka-zone out sa meeting. May problema ba? Sino kaya? Pero ngumiti lang siya. Sa loob ng 3 taon, ngayon ko lang siya nakitang ngumiti. Boss, may iba ka pang plano? Mananatili ka ba sa opisina ngayong gabi? Hindi, kakain ako sa bahay. Boss, may department dinner ngayong gabi. Hindi ako makakauwi para sa dinner. 7 foie gras, 1 lobster risotto. Ano ang gusto nyo? Order lang kayo ng gusto nyo. Anyway, ako ang magbabayad ngayon. Wow, ang generous ni Director Lin. Matagal ko nang gustong matikman ang foie gras nila. Anki, paano kung seafood platter? Mukhang masarap. Sige, saka natin idagdag lahat ng in-order mo. At saka, magdala ng 2 bote ng red wine. Ang pagkain na ito, baka magastos mo ang 2 buwang sweldo. Si Director Lin ay talagang nananamantala sa iyo. Kailangan ko lang magsumikap sa susunod na buwan para mabawi ko. Siya ang direct boss ko, Director Lin, itong toast ay para sa iyo. Huwag kang masyadong formal. Pareho tayong nasa iisang department. Magtulungan tayo at gawin natin ng maayos ang trabaho. Lin, ikaw at ang boss ay sobrang close. Ikakasal na ba kayo? Kailan ang kasal? Sabi ni Junyan, kapag naayos na niya ang kumpanya, gagawin namin. Lalaki, karera muna. Naiintindihan ko siya. Tama. Busy na busy ang boss, siguradong naghihintay siya ng tamang oras. Tsaka, kahit na minsan si Junyan ay may mga babaeng kasama, alam niya sa puso niya, ang tunay na makakatulong sa kanya. Mga panandali ang relasyon lilipas. Sa huli, ang nasa tabi niya ay ako lang. Sinong magbabayad? Ang total nyo ngayon ay 68,000. Anki, ano pang hinihintay mo? Magbayad ka! Ma'am, decline po ang card na ito. Anchi, ganitong pagkain kalahati ng 1 taon mong sweldo. Pero kapag kasama ko si Junyan, ganito kalaki ang ginagastos ko sa 1 meal. Kaya, mga babae, dapat niyong malaman ang lugar niyo. Hindi ba? Tama, si Director Lin. Oo, magkalebel ang pamilya. Siya at si Lu Junyan ay mula sa iisang mundo. Isang aksidente lang ako na napadpad sa kanilang buhay. Kapag ipinanganak ang bata, lahat ay babalik sa simula. Pero ano, mayaman ang mundo nila, may sarili akong landas. Magsisikap ako, at isang araw, ako ang magiging pinakamahusay na designer ng alahas sa industriya. Okay ka? Ayos. Sa totoo, Ang dinner na ito ay dahil na-promote ako. tara, uminom tayo para sa promotion ni Anki. Okay lang ang 1 lagok. Bakit umiikot ang ulo ko? Wow, kailan pa may ganito kagandang babae ang resto na ito? Tingnan mo nga, lasing ka na, ha? Paano kung ihatid ka namin sa bahay? Hindi na, nasa kwarto ang kaibigan ko. Huwag kang umalis, usap tayo. Bitaw, Ang subscriber na tinawagan mo ay hindi sumasagot. Boss, nahanap ko na. Ma'am, at ang iba ngayong gabi ay nasa Sane Restaurant. Si Direk Lin ang nag-book ng table para ipagdiwang ang kanyang permanenteng trabaho. Bilisan mo. Opo, Pumunta si Anchi sa restroom. Bakit ang tagal? Puntahan ko siya. bakit nagmamadali? Baka umalis na. Hindi ako bata. Hindi ako maliligaw. Tama, baka sumama pakiramdam niya at umuwi na. Pero andito pa ang bag niya. Kumain lang kayo, huwag sirain ang saya. Junyan, anong ginagawa mo dito? Hinahanap mo ba ako? Nasaan si Anki? Ewan ko. Baka umalis na siya.
Tatanungin ko ulit. Nasaan si Anki? Boss, pumunta si Anki sa banyo at hindi pa bumabalik. Gusto ko siyang tingnan, pero tumanggi si Director Lin. Hanapin siya sa restaurant. Junyan, Huwag kang matakot, girl. Laro lang kami sa'yo. layas. Matapang. Gusto ko yan. Hindi makakatulong ang pagsigaw. Soundproof ang kwartong ito. Makipagtulungan ka at masaya ang lahat. Hinihingi mo yan. Pigilan mo siya. Tulong. Tulong. Boss, Wag na lang. Kalmahan lang. Alam mo ba kung sino ako? Sabi ko. Oo, Miss Lin Wanshu. Siya ang nag-utos sa amin. Sabing kuha lang ng ilang litrato. Takutin lang siya ng kaunti. Oo. Sabi niya, ang babaeng ito ay naakit ang lalaking gusto niya. Pinatuturuan kami ng leksyon para lang kumita kami. Hindi namin sinadyang saktan siya. Boss, Junyan, wag mo silang pakinggan. Pinagbintangan nila ako, ni hindi ko sila kilala. Hindi mo kilala? Paano nila alam ang pangalan mo? Mula ngayon, tapos na tayo. Wala nang bisa ang dating kasunduan. Junyan, hindi mo to pwedeng gawin. Magkasama tayong lumaki. Boss, salamat po. Buntis ka at umiinom. Talagang hindi mo pinapahalagahan ang katawan mo ng seryoso. Junyan, hindi mo ako maiiwan. Hindi papayag si tita. Noong bata ka pa, siya lang ang nag-alaga sa iyo. Sinabi mo na ituturing mo siyang parang sarili mong tita. Ako ang anak niya. Kaya, sa lahat ng mga taon, ikaw at ang nanay mo ang mga bagay na ginawa ninyo. Ako'y nagbubulag-bulagan. Noon, sinabi ni tita na may cancer siya. Sabing natatakot siya may iwan mag-isa ang nag-iisa niyang anak na babae. Nakiusap sa akin na alagaan ka. Pumayag ako, pero sa loob-loob mo, alam mo kung totoo ba o peke ang sakit niya. Hindi ko alam. Anong sinasabi mo? At ang departamento ng disenyo sa mga nakaraang taon, ang mga gawa na ipinakita mo, ilan ba talaga ang iginuhit mo mismo? Ilang bagay? Hindi ko man sinasabi, alam ko. Lu Junyan, huwag mo akong bigyan ng kalokohan. Ginagawa mo ito para sa babaeng nasa iyong mga bisig, di ba? Junyan, pagsisisihan mo ito. Tiyak na pagsisisihan mo. Boss, tungkol sa ngayon, magdudulot ba ito ng gulo sa'yo? Di. Tulog. Dahan-dahan. Huwag umalis. Hindi komportable. Tanggalin mo. Punda. Ayos na. Ang bait mo sa akin. Pero isa lang akong maliit na isda sa kumpanya, nagpapagod araw-araw. Ikaw ang malaking boss. Mula tayo sa dalawang magkaibang mundo. Pinapahirapan mo akong umalis. Lu Junyan. Huwag kang umalis, di ba maganda rito? Hindi komportable ang punda. Tanggalin. Punda?
Komportable na. Naku, kagabi bay. Hinubaran ko ang boss. Nagreklamo ba ako na sobrang tigas ng text niya? Nahihiya ako. Anki, kahapon, sa harap ni Junyan. Sobrang pinahiya mo ako. Hindi kita hahayaan ng madali. Miss Lin Wanshu, kami ang Group Audit Investigation Team. Pinaghihinalaan kang inabuso ang kapangyarihan para pekehin ang performance at pigilan ang staff. Makipagtulungan sa investigasyon. Sumama ka sa amin. Nagkamali ka. Sino nagsabi sa iyo pumunta? Boss mismo ang nag-aproba. Pakiusap. Ikaw, di ba? Pakawalan mo ako. Kailangan kong makita si Junyan at magpaliwanag. Hindi niya gagawin ito sa akin. Hindi makapaniwala. Nakuha ni Director Lin ang kanya. Binuli kanya kahapon. Sige, tigilan na ang kwentuhan. Balik na sa trabaho. Angie, Lin Wanshu, Lu Junyan, Kawili-Wili. May info ba kay Anki? Ano ang connect niya kay Lu Junyan? Opo, Third Master. Connect ni Anki kay Fourth Master, nagmula sa medical accident. Gusto ni Miss Lin Wanshu ng surgery para mabuntis ni Fourth Master. Pero si Anki nagbook ng maling surgery. Nagkamali ng tao ang doktor. Sa twist ng kapalaran, ang genes ni Fourth Master inilagay sa katawan ni Anki. Matagumpay ang surgery. Pero ayon sa ulat, nagpa-abort na siya. abort? Kawili-Wili. Anchi, ang ikatlong ginoo ng pamilyang Lu. Gusto ka talaga niyang magdisenyo. Pumunta ka sa meeting room para batiin siya. Ako? Ikatlong anak ng pamilyang Lu. Tama, pumunta ka na. Gusto ka talaga niyang magdisenyo. Anki. Itong ikatlong ginoo ng pamilyang Lu. Alam mo ba kung sino siya? Ikatlong ginoong Lu. Siya ang kapatid ni Ji Lu, kapatid sa ama. Narinig ko na may sarili niyang negosyo sa labas. At napaka-low-key niya. Kapatid sa ama ng boss. Chen Feng. Anchi, tagal na nating hindi nagkita. Pwede mo rin akong tawaging Lu Haocheng. Si Chen Feng ang pen name ko. Kailan ka bumalik? Gaano katagal ang plano mong manatili ngayon? Tandaan mo noong nagkita tayo last time. Sa biyahe papuntang Kikiksili, di ba? 5 taon na. Siya nga pala, naaalala mo ba yung kuting na iniligtas natin? Oo, nasugatan ang binti niya noon. Napakalungkot ng iyak niya. Ano ang nangyari sa kanya kalaunan? Inampon siya ng isang kaibigan. Maayos naman siya ngayon, tumaba ng husto. Ikaw? Noon, sinabi mo na kapag bumalik ka tiyak na mag-aampon ka ng kuting. Nakakuha ka ba? Baka sa susunod. Tama na sa pusa. Umupo ka. Pumunta ako ngayon para makita ka dahil gusto kitang hilingan na magdisenyo ng kwintas para sa akin. Nagtataka ako kung si designer Ann ay magbibigay sa akin ng karangalan. Quintas? Ibibigay mo ba ito sa isang tao? May particular bang design requirements? Gusto ng nanay ko ang mga peonis. Mas maganda kung kaya mong isama ang elementong iyon. Tungkol naman sa estilo, simple at elegante lang. Noong isinilang siya, ang matandang ginoo ay mayroon ng ilang mga anak na lalaki. Ang ginang ay nagbubuntong hininga buong araw, at ang bahay ay malamig. Chen Feng. Yung disenyong iyon. Natatakot ako na hindi ko kaya. Baka pwedeng humanap ka ng ibang designer. Ayos lang iyon. Pasensya na. Ayos lang. Sa totoo lang, imbes na hilingin lang sa iyo na magdisenyo ng kwintas, ang pagbalik ko ngayon ay para sa isang bagay na mas mahalaga na gusto kong sabihin sa iyo. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sa totoo lang, simula noong nagkita tayo sa biyaheng iyon, naramdaman kong napaka-espesyal mo. Nakakaistorbo ba ako? Tagal na nating hindi nagkita, ika-4 na kapatid. Ito ang kumpanya. Kung gusto mong manligaw, lumabas ka. Hindi, boss. Si Chen Feng lang naman. Aalis na rin ako. Tungkol sa design. Okay lang na tumanggi ka. Kain tayo minsan. Okay. Mr. Lu, hindi ba sinabi mo susuriin mo ang quarterly sales report? Bakit ka dumaan sa meeting room at pumasok? Nagtataka lang ako, narinig mo na si Third Young Master Lu, tinawag ang asawa mo sa meeting mag-isa at nagmadali kang pumunta dahil sa panic? Nagseselos ka ba? Supa idlo. Kukunin ko ang kotse. Tsaka, meron na talaga akong taong gusto ko. Ang taong gusto ni Anki baka si Lu Haocheng. Boss. Ginawan kita ng midnight snack. Huwag kang magkamali ng intindi ngayon. Dumating lang si Chen Feng para manghingi ng design sa akin. Tinanggihan ko siya. Magkaibigan lang kami. Wala nang iba. Alam ko. Ah. Hindi ba siya nagtanong sa'yo na magdisenyo ng kwintas? Bakit ka tumanggi?
Hindi talaga ako pamilyar sa mga peonies. Talaga? Naalala ko may isang tao noong sumali siya sa kumpanya gumamit ng disenyong pulseras na peony at napahanga ang interviewer, di ba? Bahala na. Basta hindi ko kaya ngayon. Kainin mo ang rice balls. Masisira kung lumamig. Matutulog na ako. Ano? Sasamahan kita sa early learning class bukas. Sige. Matutulog na ako. Ang schedule bukas ng umaga, kanselahin lahat. Boss Lou, mayroon kang international video conference ngayong umaga. Ilipat mo sa hapon. Sasamahan ko si Anki sa early learning class. Boss Lou, dati hindi ka nag-a-adjust ng schedule para sa iba. Hindi ito tungkol sa bata. Tungkol talaga ito sa nanay ng bata. Ano kung may gusto siyang iba? Kapag nakuha na natin ang certificate, akin na siya. Ako ang legal na asawa niya. Pwedeng ilagay ng magiging tatay ang kamay niya sa tiyan ng magiging nanay at dahan-dahang kausapin ang baby. Pwede rin niyang yakapin siya mula sa likod para maramdaman ng baby ang closeness ng mga magulang. Boss, hindi naman kailangan masyadong seryoso. Sabi ng doktor, mahalaga ang prenatal class. Tingnan mo yung asawa. Gwapo at kooperatibo, pero ikaw? Parang torture ka namang isama sa klase. Tama, yung asawa ko nasa phone buong oras. Hindi man lang tumulong, hindi man lang pumunta ngayon, ang mukha, ang katawan. Star? Hindi ko akalaing mayroon siyang ganyang gentle side. Tama. Sorry, boss. Makinig ka. Huwag kang mag-daydream. Okay. Xiaoqi, sinabi ni Tita Lan na nandito ka para sa early learning class, kaya pumunta ako. Hello, Mrs. Lu. Bakit, Mrs. Lu? Ma'am? Tumatawag na naman siya, anak? Busy buong araw? Hindi ka man lang niya sinasamahan. Hindi naman, boss, siya. Kakasama lang niya sa akin sa early class. Sobrang focus. Pinuri siya ng teacher. Talaga? Kaya pala ng pilyong yon maging focused? Oo. Focus siya buong oras. Tara, isasama ka ni Mommy para bumili ng maternity clothes at mga komportabling scarf. Malamig, huwag kang mag-freeze. Oh. Huwag kang mag-alala sa kanya. Susunod siya sa atin nang mag-isa. Si Wanshu natin. At si Junyan ay ikakasal na. Oh, sina Wanshu at Junyan, mga sweetheart noong bata, bagay sa status, perpektong magkapareha. Eksakto, ang nobya ng pamilyang Lu, dapat galing sa magandang pamilya, hindi lang kung sino, ang makakapag-asawa. Mom, Ito ang sinabi ko sa iyo. Ang intern na iyon. niloko niya si Junyan. Napahuli ako ng investigation team. Kung hindi mo pinapasok ang board, malamang ay nasa ilalim pa rin ako ng investigasyon. Binibini. Bata, malusog, mali ang maging homewrecker. Sinasabi ko sa iyo, sina Junyan at Wanshu ay magkaibigan mula pagkabata. Sila ay ikakasal. Kung matalino ka, lumayo ka kay Junyan. Kung hindi, tingnan mo nga ang background mo. Ang mga babae ngayon, bawat isa ay lalong walang hiya. Hindi ko ginawa. Dahil lang tumanggi ka? Sa tingin ko, nagkakalat ka ng kalokohan sa likod namin. Bisita ko siya. Sasama siya sa akin mamili. Sino ka ba? Para makialam dito. Manang, hindi ko sinasadya. Hindi iyon ang ibig mo? Ano ang ibig mong sabihin? Nagdala ka ng grupo para mang-api ng dalagita. Hindi ka natatakot mahiya ang pamilya, Lu? Manang, iniisip ko lang si Junyan. Ang pamilya mo ay humina. Marami kang pinagdaanan sa pamilya, Lu. Ngayon, pinagtatanggol mo ang tagalabas. Madam, huwag po magalit. Oh, ang lapit naman, ha? Manang, kailangan mong maging mas maingat. Huwag kang magsama ng kahit sino.
Hindi mo kinaibigan ang nanay ni Hao Chen? Bilang kaibigan ng nanay ni Hao Chen? Limot mo na. Noong araw, kung hindi dahil sa nanay ko na nagpoprotekta kay Junyan, ang Lu Group baka hindi nasa kamay mo. Ngayon, tinutulungan mo. Isang tagalabas ang nagsasalita? Madam, huwag pong makinig sa kanila. Tapos ka na? Junyan, anong ginagawa mo dito? Nagkasalubong lang tayo habang namimili. Nag-uusap lang. At nawi kayo sa pag-uusap tungkol sa mana ng Lu Group. Sinabi ko na dati, si Anki, panauhing pandangal ng nanay ko, patuloy mo siyang tina-target. Ano ang intensyon mo? Junyan, sobrang ipinagtatanggol mo siya. Baka nahulog ka na sa kanya. Anong relasyon ko sa iyo? Gusto at pinoprotektahan ko kahit sino. Hindi ko kailangang mag-ulat sa iyo. Junyan, paano mo kausapin ng ganyan si Wanshu? Magkasama kayong lumaki. Kung hindi kita pinrotektahan noon, nasa posisyon ka ba ngayon? Ngayon, ginaganyan mo kaming mag-ina para sa isang tagalabas? Tama na, Lucian. Tumigil ka sa pagpapanggap. Mabuti ka sa akin at kay Junyan nun. Hindi ba dahil lang natatakot kang mawalan ng pwesto sa Lu? Nagdudoble ka akala mo hindi ko alam? Ate! Ikaw! Kevin, isulat ang mga pangalan ng mga taong ito. Simula ngayon, ang pamilya Lu ay wala ng anumang pakikipagnegosyo sa kanila. Lahat ng dating kooperasyon, tinatapos. Junyan, nagkakwentuhan lang naman kami. Wala naman kaming masamang intensyon. Lucian, magsalita ka para sa amin. Lu Junyan, mga kamag-anak mo kami kadugo. Hindi mo pwedeng ganyanin kami. Junyan? Tita, kabutihang ipinakita mo sa akin noon, lagi kong naaalala. Pero hindi ibig sabihin maaari mo itong gamitin para pagsamantalahan pa sa salamat ko palagi. Umuwi na tayo. Tingnan mo. Ano ang gagawin natin? Kahit ang matanda, pinoprotektahan ng babaeng yan. Kumalma ka. Tinatanong kita. Hindi ba sinabi ng doktor kanina na nasira ang operasyon at si Anki ay buntis sa anak ni Junyan? Hindi ba sinabi nilang nalaglag ang bata? Oo. Si Anki mismo ang nagsabi, inalis ang bata. Hindi iyon tugma. Intern lang siya. Bakit ganun na lang pagprotekta sa kanya? Maliban kung ano? Maliban kung ang batang iyon ay hindi talaga nalaglag. Ma'am, nagsinungaling siya. Nagsisinungaling siya? Suriin mo, malalaman mo. At si Lu Haocheng bumalik siya kamakailan. Naniniwala akong magiging rin siya sobrang interesado sa anak ni Lu Junyan. Magpapadala ako ng tao para suriin. Kung ang batang ito dapat ipalaglag. Junyan, mga pangyayari ngayon, sobra ba iyon? Kung tutuusin, iyong tiyahin. Ma'am, ilang bagay, pwedeng tiisin saglit, hindi habang buhay. Ngayon siya naninindigan para sa akin. Pasok. Huwag tumitig. Hoy, Anki, bulaklak na naman? Ilang araw na? Araw-araw may bulaklak sa iyong desk. May boyfriend ka na? Tinatago mo sa amin? Hindi. Hindi ko alam kung sino nagpadala. Baka maling address. Ito na naman pusa. Isang linggo isa kada araw. Walang pangalan. Anki, wala kang ideya kung sino. Baka si Chen Feng? Siya lang nakakaalam na gusto ko ng pusa. Boss, sina Madam at Lu Haochen, nagkita noong 5 taon sa isang biyahe. Nagkasundo sila, pero pagkatapos ng biyahe, nag-abroad si Lu Haochen. Pagkatapos, bihira na silang mag-usap. Ngayon, si Lu Haochen nag-reach out kay Madam. I-monitor mo pa si Lu Haochen, huwag mo nang alalahanin ang iba. Siya nga pala, sabihin sa admin na mag-notice. Bagong requirement mula sa admin. Isang notice tungkol sa order regulation sa office area. Simula ngayon, bawal mga food delivery na hindi work-related. Bawal ang packages, flowers, o iba pang items sa office. Lahat ng departamento dapat sumunod. Anong nangyayari? Hindi na makakuha ng packages? Sino ang nakaaway ng admin? O may umini sa boss? Iuuwi ko na lang sa bahay ngayong gabi. Boss, balik na ako. Boss, kumain na po ba kayo? Sabi ni Antlan, nagluto siya ng pork rib soup. Hindi. Ano ba siya? Nasa regla ba siya? Ma'am, ito ang sandwich. Ginawa ko ito gaya ng gusto mo, na may kamatis at letsugas. Tikman mo. Masarap. Sumasarap ang luto mo, Tita Lan.
Masarap ang panlasa mo, ma'am. Siya nga pala, kumain ka ba ng sabaw ng tadyang ng baboy kagabi? At pinainit ko ito. Ininom ko. Ang sarap. Tara na, Oh, ngayon? Hindi pa ako tapos. mahuhuli tayo. Simula kahapon, nakasimangot na siya. Hindi ko siya inaway. Bahala na, iiwasan ko na lang siya. Kevin, pakiparada dito. Dito na ako bababa. Dito? Uho. Chen Feng, anong ginagawa mo? Dumadaan. Okay ka ba? Nabangga ka niya. Mag-ingat ka dito. Okay ka ba? Boss, akala ko umalis ka na. Brother, maliit ang mundo, talaga. Kaya ang fourth brother nag-aalala sa staff ng sobra. Hindi mo problema. Oh, pupunta na ako sa kumpanya ngayon. Anki? Anong meron? Brother? Brother, paano kung magkasundo tayo? Wala namang seryoso. Malamang sobra lang sa trabaho. At medyo mababa ang blood sugar. Magpahinga ka lang. Dahil buntis ka, mas mabuting magstay ng ilang araw para maobserbahan. Salamat po, Doktor. Hindi siya masungit kapag natutulog. Wala akong ginawa. May iba kang parte na hindi komportable? Di. Sabi ng doktor, mababa ang sugar, almusal sa tamang oras. Sino kaya ang kumain ng almusal kaninang umaga na hindi ako hinintay? Gusto mo Angie Champagne Rose? Hindi, ayaw ko. Sabi mo kahapon mga bulaklak na dinala ko sa bahay. Regalo mula sa iba. Ang ganda ng bloom. Dinala ko para hindi masayang. Sino nagpadala? Ewan. Pusa lang ang nasa card. Baka galing kay Chen Feng. Minsan, nagligtas kami ng pusa magkasama. Yung binanggit mo na may unrequited love. Siluhaw ka niyan. Hindi. Kaibigan lang si Chen Feng. Wala akong feeling sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya biglang nagpadala ng bulaklak, talaga. Anong ginagawa mo? Boss, Tawagan ang nurse para mag-temp. Ano akala mo gagawin ko? Chen. Bakit nandito ka? Bumisita lang ako. Bigla kang nahimatay nung araw na iyon. Talagang tinakot mo kami. Kumusta ang pakiramdam mo? Ano ang sabi ng doktor? Wala lang. Sabi ng doktor, mababa ang blood sugar. Kailangan ko lang magpahinga. Buti naman. Naalala mo ba? Ang huling trip nating dalawa. Sa Quequexili. Muntik ka nang madulas sa gilid ng burol. Nasalo kita. Naalala ko na sobrang natakot ako. At binandage mo ang maliit na pusa. Hindi ko alam na may ganyan kang kakayahan. Noon, akala ko espesyal ka. Hindi ka tulad ng ibang babae. Talaga? Masaya rin ako na nakilala kita sa trip na iyon at naging mabuting kaibigan. Kaibigan? Pero Anchi, ayoko na maging magkaibigan lang tayo. Alam kong single ka ngayon. Pwede mo ba akong isipin? Sorry, ako. Dahil ba kay Lujun yan? Si kuya ang nagdala ng almusal. Talagang inaalagaan niya ang mga empleyado, no? Alis na ako. Bibisita ako sa'yo sa ibang araw.
Boss, kailan ako pwede nang lumabas? Sa tingin ko, okay na ako. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. Pahinga ka. Ang baby sa tiyan mo. Kailangan din magpahinga. Ang kumpanya ay nag-ayos ng sick leave para sa'yo. Oh, Tia Lan. Nandito ka. Naghihintay si GNG, Lou, sa Batang Ginoo. Abala ang kumpanya kamakailan, sabi ni Kevin. May cross-border na proyekto ng pagsasanib at pagkuha. Halos natapos na ito, pero ang kabilang panig ay gumagawa ng isang uri ng daya na naman. Ang Batang Ginoo ay abala dito. Hindi. Sinabi ng Batang Ginoo na magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala sa trabaho. Kainin mo habang mainit pa. Salamat, Tia Lan. Chen Feng. Bakit ka nagulat makita ako? Bigo ang confession. Akala mo hindi ako darating? Hindi. Kahit na bigo ang confession, pero magkaibigan pa rin tayo. Bakit hindi ka pa pinalabas? May sakit ka pa ba? Malapit na. Sinabi ng doktor, 2 araw na lang na obserbasyon. Ah, ganon. Director Linling. Bakit mo nilock ang pinto? Ano ang gusto mo? Huwag kang masyadong kabado. Hindi magandang takutin ang bata. Ikaw, alam mo, Anchi, ikaw, at si Kuya Junyan. Niloko mo ako ng sobra. Ang bata sa tiyan mo hindi talaga nalaglag. Chen Feng, ikaw. Gusto mong tawagan si Lu Junyan? Anki, di mo talagang iniisip na gusto kita, di ba? Mula noong bumalik ako at lumapit sa'yo. Dahil lang ikaw ang taong pinapahalagahan ni Lu Junyan. Ano man ang mahalaga sa kanya. Gusto kong kunin ito. Yun lang. Sayang, hindi ako nagtagumpay. Dahil hindi ko ito makukuha. Kaya gagawin kitang mawala. O masaktan. Kung hindi masaya si Lu Junyan, kaya syempre magiging masaya ako. Sige, mag-usap tayo ng negosyo. Boss, may problema. Pumasok si Lu Haocheng at Lin Wanshu sa kwarto ng babae ng sunod-sunod, nilock ang pinto mula sa loob, walang ideya kung ano ang ginagawa nila. Baka alam na ni Lin Wanshu na hindi nagkamiskari ang babae. Abisuhan ng seguridad. Isilang lahat ng labasan ng ospital. Kunin ang lahat. Ngayon, Sir, Huwag saktan ang anak ko. Nagbago na ang isip ko. Ito ang anak naming 2 ni Junyan. Paano ko siya sasaktan? May ipapakita akong maganda sa iyo. Shaoran, nasa amin na ngayon ang kapatid mo. Kung gusto mo siyang ligtas, gawin mo ang sinasabi ko. Aalis ang eroplano sa loob ng 2 oras. Ngayon, ikaw kunin mo ang tiket at pumunta sa ibang bansa. Huwag nang bumalik kapag wala ka na. Saka ako pakakasalan ni Junyan. Kapag kasal na tayo at ipinanganak na ang baby, saka ako magpapadala ng tao. Ibalik siya. Tayong 3 ay magiging masayang pamilya. Ano, ayaw mo? O nahulog ka na ba kay Lu Junyan? Binabalaan kita, si Lu Junyan ay akin. Tanging ako, si Lin Wanshu. Sa kanya lamang. Pakawalan mo ako. Ipinapangako ko sa iyo. Pero una, pakawalan mo ang kapatid ko. Huwag mag-alala. Kapag lumapag na ang eroplano mo, aalis agad ang mga tao ko. tumigil ka sa pagsasalita. Malapit nang umalis ang eroplano. Paalam, Lu Junyan. Huwag mag-alala, nandito ako. Iligtas kapatid ko. Huwag mag-alala. Nagpadala na ako ng tao. Okay ang kapatid mo. Paano mo nalaman? Malinaw, 3 kuya nagpadala na ng tao para paalisin ka. Boss, ang mga bantay mo kay Lu Haochen nagbalita na ngayong hapon.
Lu Haochen at Lin Wanshu nagkita sa isang private club. Patuloy bantayan. Opo, Akala mo gamit ang cross-border merger case makakapag-alis sa akin. Sobra kang naive. Sa huli, natalo ako sa iyo. Lin Wanshu at Lu Haochen ang mga ginawa nila sa mga nakaraang taon. Ang ebidensya, handa na lahat. lahat ayos na. Nakuha ko na ang best lawyers para kasuhan sila. Wag, Junyan. Alam kong mali ako. Hindi ka pwedeng maging sobrang heartless. Uwi na tayo. Kukuha ako ng tubig. Salamat. At, pasensya na. Bakit nag-sorry? Ang tanga ko, Chen Feng, hindi. Lu Haochen, siya. Hindi ko napansin. Mag-iingat ako mula ngayon. Hindi na ako magtitiwala kahit kanino. At poprotektahan ko ang bata. Hindi lang siya. At ikaw. Ikaw at ang bata ay pareho lang mahalaga sa akin. Walang masasaktan. Hindi mo ba naiintindihan? Anki. Gusto kita. Kaya wag isipin na ginagawa ko lang para sa bata para maging mabuti sa iyo. Sige. Ngayon, talagang asawa na ang boss. Lagi na akong asawa mo. Wow. Ang cute ng damit na ito. Bilhin mo na. Ipak lahat ng damit at iuwi na. Opo, Ngayon, yan ang boss. Anong tawag mo sa akin? Darling. Hawakan mo ng maayos. Ang mahal ng bag na ito. Kaya mo bang magasgas yan? Oh, Anchi. Namimili kasama ang pekeng mayamang asawa mo ulit? Galing mo umarte sa restaurant dati. Muntik mo na kaming maloko lahat. Ano ang inuupahan mo ngayon? Para magpakitang gilas? Ganyan sila. Mahilig magpakitang gilas. Kung hindi tayo umalis agad noon, naloko na tayo niya. Anki. Ang pangit ng taste mo. Nagpakasal ka sa artista. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? Hindi na ba ako pwedeng magsabi niyan? Joe, ipakita mo sa kanila ang bago mong relo. Pahangain mo sila. Huwag hayaang si Anki maloko nang hindi niya alam. Jiang Wending. Anong tinitingnan mo? Nagulat kang makita ako dito. Nakalabas ako ng kulungan kanina. Ako na ang nagpapatakbo ng sarili kong kumpanya. Milyon-milyon ang kinikita ko kada taon. Nagtatrabaho ka pa ba para sa iba? Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Kailangan ko lang ng driver. Anong pangalan? Kiheng Tech. Narinig mo na? Top 3 sa industriya. Gusto mo bang lumipat? Ayaw ko ng mga tamad. Kiheng Tech, simula bukas, ayaw kong makita ang pangalan na iyon sa alinmang listahan ng partner. Sino ka ba? Adik ka ba sa pagpapanggap? Akala mo, isang tawag lang, matatapos na ako? Ano? Lahat ng partner ay umaalis? Bakit? Hoy! Hoy! Anong nangyari? Anong nangyayari? Sino ka ba talaga? Pangulong Lu, ayon sa utos mo, lahat ng baby clothes mula sa tindahang iyon ay naipadala na sa Yuming Villa. Pangulong Lu, Yuming Villa, Ikaw? Ikaw ang CEO ng Lu Group, Lu Junyan? Imposible. Paano siya naging Lu Junyan? Noong nakaraan sa restaurant, nagpapanggap lang siya Tumahimik ka. Kasalanan mo lahat. Pinaaway mo ako sa kanya. Pasensya na, Pangulong Lu. Pasensya na, hindi ko alam kung sino ka. Anki, ate, alam kong mali ako. Sabihin mo para sa akin, pamilya naman tayo. Pamilya. Kaya, ikaw at tatay mo ginawa niyong katulong ang nanay ko hinawakan niyo ang emergency cash ng kapatid ko. Sa inyong mga kamay noong pinigilan niyo ito, bakit hindi niyo naisip na pamilya tayo? Pakiusap.
Pangulong Lu! Lu! Mali ako! Xiaoqi, Pasensya na, Xiaoqi. Si nanay, taon na hinayaan kita. nagdusa ng sobra. Akala ko, Hindi ko kayang suklian, si Tito Shen. o hindi nagagaling si Xiao, Ran. Nanay, tapos na. Hindi pa tapos. Pasensya na, Xiaoxi, si nanay. Kaya magsimula tayong muli mula ngayon. Pagkatapos mong hiwalayan si Tito Shen, wala ka nang kailangan iwasan. Ang sakit ng kapatid ko, kukunin ko ang pinakamahusay na mga doktor. Gagamitin ko ang pinakamahusay na gamot, hindi pa huli ang lahat. Gagawin ko, nanay. Halika. Xiaoqi, inumin mo habang mainit. Tiyan mo. Mas malaki kaysa noong buntis ako kay Junyan noon. Kaya pala kambal. Tama, sa huling check-up, sinabi ng doktor pareho silang lumalaki ng maayos. Ate, kapag ipinanganak na sila, gusto kong maging unang tito na humawak sa kanila. Sige, ikaw na ang unang tito. Hahaha. Bakit ka nakatitig sa akin? Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Ito ang kwarto mo. Gamit ko noong bata ako, tinago ni nanay para sa akin. Nilalaro mo pa ito? Matagal na iyon. Anong meron? Tingin ko labor na ako. Ano? Ospital, ngayon. Huwag kang mag-alala. Mabuti si Anchi. Magiging maayos siya. Congrats! Ligtas si nanay at baby. Kambal sila. Tatay, gusto mo hawakan ng baby? Anki. Anki, kumusta? Okay si nanay. Kakapanganak siya. Mahina siya. Bakit di mo hawakan ang baby? Bakit ka tumakbo? Maraming oras para hawakan ang baby mamaya. Pinakamahalaga ka. Anchi, salamat. Ngayon, ikaw at ang mga bata. Protektahan kita habang buhay.